Guys, bali i-install na namin to. Kanyang service entrance wire para sa may generator line. Ngayon guys, meron kaming grounding earth dito, number 8. Then also yung kanyang generator line, 30mm siya. Same brand guys, Phelps Dodge, lahat yung brand na ginamit natin. Then also gumamit kami ng wire puller. Ayan. Padadaanin namin sa taas yan guys. Yung safety electrical conduit ng 30mm guys is ang size niya 32mm na electrical conduit. Papunta dito yan guys sa may pull box. Ayun. Then dito sa may likuran, diyan yung kanya pull box. Diyan yung pagpupunduhan natin ng wire para sa may generator line. Meron din siyang kwan dun guys, body ground. Bali, susuot tayo ng kwan guys, ng rubber gloves. Ito. Hindi ako comfortable mag-electrical wiring kung wala akong rubber gloves. Ito guys, mumurahin lang to. Tiga 35 pesos ang isang pair. Okay, friend! Guys, dito ko sa taas siya pinadaan sa ceiling. May abang kami dito noon kaso maliit yung size ng PVC electrical conduit, which is 3/4 yung inabang ko noon. Nagkamali tayo ng in-order noon at inabang, pero yung 3/4 na yun magagamit pa natin yon for extension, for kung kailangan natin ng SPO na outlet, pwede natin gamitin yung 3/4 na yun. Ngayon guys, ito kaya namin pinadaan sa ceiling is ito na lang yung remedyo namin para maipunta yung connection niya sa may dirty kitchen, sa may likuran nung generator line. Yung color coding guys, bali yung color coding hindi na natin nasunod. Ito yung available na wire na 30mm ang nakuha natin. Pero may tagging tayo dito as usual. Gagamit tayo ng electrical tape na puti. Same lang sila dito sa may panel board. Sige pre. Dan pre. Bali guys, magdudugtong kami ng PVC. Ito, ang ginawa namin. Binend ko na siya, hindi na ako gumamit ng elbow. Then also gumawa ako ng hub. Itong 32mm na PVC. Guys, nalagyan na namin ng elbow. Nag-bend ako. Then, hihilain ng kasamahan ko. Siya na yung bababa dun sa may abang natin na 32mm papunta sa may pull box, sa may likuran, sa may dirty kitchen. Guys, bali okay na. Ay, ang elbow na yan guys is yan yung pababa sa may pull box, sa may generator connection.
Then, ito yung tubing niya. Yan. Binend ko siya dyan. Tapos, diretso dun sa may panel board. Ayun guys, yung nakapaibabaw na PVC dyan guys na 32mm, yan yung connection ng generator line. Yan yung kanyang tubing. Napakahirap hilain, napakatigas guys ng wire. Quality yung ginamit nating wire dito guys, which is Phelps Dodge yung kanyang brand, 30mm, then number 8 yung kanyang grounding earth. Also, Phelps Dodge din yun guys, yung kanyang grounding. Then, ito yung sa may likuran, sa may papuntang generator line. Ito siya. Naglagay ako ng full box dito guys. Dito natin ipopondo ito. Itong para sa kanyang generator. Then, meron niyang cover. Also, maglalagay din tayo ng bus bar niya dyan guys. Doon natin i-connect itong kanyang earth grounding. And okay na siya. Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-connect ng double throw sa may ating panel board. Bali, gagawin na natin dito guys. I-terminate natin to. Then, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-terminate ng para sa may double throw generator. Guys, bali meron tayong crimping lug. Ang diskarte ko dito guys, nag-grind tayo dito. Then dito, para pumasok dito sa mismong terminal ng circuit breaker. Yung kung dito guys, standard niya, hindi siya kakasya dito. Kailangan natin i-grind ng konti para pumasok siya. Ayan. Then guys, sa pag-crimp, gagamitan natin siya ng crimping tools. Ito yung itsura niya guys, oh. Na-crimp. Yan. Then, babalutan natin ng rubber tape, tapos electrical tape. Okay na yung termination natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung termination ng double throw sa may panel board. Ang ginawa ko dito guys is 30mm yung ating service entrance wire. Napaka-bulky. Then diskarte natin kung paano natin siya i-terminate. Tung brand ng wire natin is Phelps Dodge. Napakatigas, napakatibay. Ito trusted wire, nagamit ko to. Phelps Dodge brand guys. Bali, ang ginawa natin dito guys, paano nga ba mag-connect ng double throw generator manual switch. Bali, yung ginawa ko dito guys sa double throw connection, bali ito guys, 30mm, pumunta sa may likuran yan, sa may dirty kitchen, yan yung connection ng generator line. Tapos ito guys, dito, etong wire na to guys is nanggaling sa may meter base, sa may service provider. Then ito naman guys is papunta sa may panel board. Ayan. Ngayon guys, yung may tape na puti na yan, yan yung neutral natin. Ito. Neutral, then neutral. Tapos ayun guys, neutral. Then ito naman neutral natin yan.
Ngayon, dito sa generator guys, then, isel ko is ito. Dito ang neutral natin. Ayan, neutral yan. Then, ang kwan natin dito guys, pagka ang ginawang termination dito, itong generator guys, nag-jumper ako papunta dito. Then, also, yung kanyang line, nag-jumper ako papunta dito sa may generator. Pagka yung gagamitin nyo guys is regular power, service provider, naka-on ito. Yan. Then, itong generator natin is naka-off. Ayan siya. Ganyan kung paano gamitin si generator guys, si double throw. Bali, si isel ko guys, susupplyan niya to. Then, susupplyan niya yung panel board. Tapos si generator guys, naka-off. Walang papasok na supply dito sa may generator. Ngayon guys, pag gagamitin nyo naman si generator, i-off nyo itong service provider isel ko. I-off nyo guys. Yan. Then, i-on nyo si generator. Taas. Yan. Nag-supply si generator guys, papunta dito. Then, papunta doon sa may panel board. Hindi makakapasok si supply dito kay service provider dahil naka-off yung circuit breaker niya. Maliban na lang kung defective. May sira itong circuit breaker ni service provider ni isel ko. Ganyan lang guys, kasimple yung connection ng double throw. Then, diskarte sa pag-terminate, gumamit ako ng crimping lug. Then also dito sa kanyang jumper. Ayan. Idea nyo yan guys. Dagdag idea kung paano tayo nag-jumper sa my generator line. So, ayun lang guys. Please like and share my Facebook page, Motoelect TV, and also my YouTube channel guys, Motoelect TV. Please subscribe. Maraming salamat.